Lord, hallelujah. Tayo po manalangin. Maraming salamat muli sa pagkakataon ito, sa oras nito, Lord. At sa bawat isa na nandito ngayon, we all know, Lord, that this is not an accident, but this is purposely done by you, Lord, to gather us here, all who are willing to come before you, exalt your name, praise your name, worship you in spirit and in truth. Lord, it is our desire, Lord, that throughout our lives we can offer you without interruptions a true worship, that we can offer our activities, our thoughts, our speech, our actions, our walk, a pleasing sacrifice before you in our worship. Lord, maraming salamat. This can only be possible, Lord, kung kami ay patuloy na makabait sa iyo. At ang pangako mo, Lord, habang kami nag-aabay, ikaw din ang makabait sa amin. Kaya, Lord, salamat po, Panginoon, sa iyong mga pangako. At kami ay, Lord, matatag na sumusunod dahil sa iyong mga pangako, at lahat ng mga pangako mo, Panginoon, ay kayang-kaya mong tuparin. You are more than able, and you are more than willing to fulfill your promises as we, Father God, allow ourselves to be encompassed by your presence, by your love, and by your power. Maraming salamat sa iyo, Panginoon. Dalangin po namin, Panginoon, sa oras na ito dahil kami gabayan. At nawa, Lord, ay mabuksan ang aming pong pangunawa at matanggap namin ito ayon sa mensahe na kagustuhan mo na galing sa iyo, Panginoon. Na maintindihan namin ito, Panginoon, na hindi kami malilito, bagkus, Panginoon, lalo pang magkaroon ng kaliwanagan, Panginoon, ang aming pong pamumuhay at magiging malinaw na gabay sa aming pong araw-araw na paghakbang sa mundo ito. Kaya, Lord, dalangin ko namin, Lord, sa oras ito, patuloy mo, Panginoon, turuan mo kami, gabayan mo kami. At, Lord, hayaan mo, Lord, na magkaroon kami ng makalangit na pangunawa. In Jesus' name. Amen. Hallelujah. This week, siguro at sa aking pagbabasa, when I came across this book, the book of Ecclesiastes, talagang alam niyo yung book, ibinigay yung kabigatan sa aking puso na pakita natin ito. Kasi magbabago yung pamumuhay natin kapag magkaroon tayo ng totoong pangunawa. Amen? We all know that the Word of God is the lamp. Sabi nga a light to our path and a lamp to our feet. Yung daan at sa hakbang natin. Okay? Ilaw ang salita ng Diyos. At sabi dito si John, ang salita ay spirito at buhay. Amen? So the word is spirit and it is truth. And we all know that without the truth, our life is meaningless. That's right. It's meaningless. Kaya, when I've come across these passages, it dawned on me that it's so important so that
every actions that we take, yung pong lahat ng ginagawa natin ay magkaroon po ng magkaroon po ng what do you call this? Meaning or kahalagahan. Amen? At yung magkakaroon po ng yung sabihin lahat ng gawain po natin ay patungo sa layunin. Hindi ginagawa lang na ito just because. Amen? So ang ating po pag-uusapan is about vanity. Vanity. Ano po ba yung vanity? Ha? Mga loko. Loko yan, di ba? Sabi nga sa Ecclesiastes, vanity of vanities. Amen? So, siguro maganda kung makita natin po yung ibig sabihin po ng vanity. It's emptiness. Walang kabuluhan. Walang kabuluhan. Walang kabuluhan. This is what actually King Solomon found out after or during his search for wisdom. Para makita na po rin. Vanity means walang saysay. Walang saysay. Walang Amen? saysay. Walang kabuluhan. So let's go to the scripture now. So verse 13, sabi po dito, and I set my heart to seek and search out by wisdom concerning all that is done under the heaven or under heaven. This burdensome task God has given to the sons of man by which they may be exercised. Ang sabi po dito, verse 14, I have seen all the works that are done under the sun, and indeed, all is vanity and grasping for the wind. So, when we go to the, this book is started with the words of the preacher, the son of David, king of Jerusalem. And it's always perceived to be Solomon. Because he is the only son, the son of David that is so full of wisdom. Yeah, You know ba? amen. And it says in verse 2, vanity of vanities, says the preacher. Vanity of vanities, all is vanity. So, sabi ito, vanity, lahat ng katuturan sa mundo ito, o lahat ng mga bagay sa mundo ito ay walang katuturan. Imagine, si King Solomon was given so much wisdom na sa kanyang pangunawa, yung ang lawak ng pangunawa niya, he can imagine things. And of course, by the help of the Holy Spirit, di ba? And sabi niya, pinag-aralan niya lahat ng mga bagay na nangyayari sa, sabi niya, sa baba ng kalangitan. Ibig sabihin dito sa mundo. Di ba? So lahat ng gawa ng tao, lahat ng mga natural na mga bagay na nakikita niya, observation. Yung hangin, yung tubig, lahat nakita niya. Sabi ganon, ang tubig ay umiikot lang, ang hangin ay umiikot lang. Dumating ang isang henerasyon, lumabas ang isang henerasyon, nananatili yung mga hangin, yung tubig at umiikot lang. It will always come around. It will always come around. Kaya sabi ganon, anong katuturan nito? Wala. Ang isang tao dadating sa mundong ito at mabubuhay. Pagkatapos mawawala na parang bula.
True. Walang katuturan. Amen? When it comes to time. So, ang magandang tingnan natin to, yung ating pong buhay. Yeah. Amen. Pero bigyan na natin ng conclusion agad. Tapos pag-usapan natin. Parang sa gano'n yung may purpose din yung ating po pinag-uusapan. Di ba? Amen. So, sabi po ni at the conclusion sa chapter 1 verse 18, for in much wisdom is much grief, and he who increases knowledge increases sorrow. Amen. Then we will take up that later. Okay? And then sa last chapter, yung verse 13 and 14. So let us hear the conclusion of the whole matter. Fear God and keep His commandments, for this is man's all. Amen. For God will bring every work into judgment, including every secret thing, whether good or evil. So, to sum up, nakasummarize na kagad. Kasi kung hindi lang nakasummarize kagad, haba tayo ng gusto. Ang lesson po dito, it's all about God. Kung ang buhay mo ay walang Diyos, na kahit na anong ganda, kahit na anong achievement na mayroon ka, amen? Kahit na anong achievement mayroon ka, ay walang natuturan. Sabi nga let's go to that. Let's go to the what profit, verse 3, chapter 1. What profit has a man from all his labor in which he toils under the sun? Sabi niya, one generation passes away and another generation comes. But the earth abides forever. This is what I'm saying kanina. Amen. Verse 5. Verse 4. The sun also rises and the sun goes down and hastens to the place where it arose. The wind goes toward the south and turns around to the north. The wind whirls about continually and comes again on its circuit. So it's just a circle. Pabalik-balik lang siya. Di ba? Pwede mangyari nga yung hininga, yung hangin na hininga mo noon. Pwede walang hapa after kung tumagal ka ng 100 years dito, malalangan mo ba? Because it just comes around. Amen. But our lives comes just once. Amen. Sabi din dito. Minsan lahat tayo, pati mga animals, we just have one breath, sabi nga. So, what is the lesson? You come here once, and then you're gone. Doesn't matter how long, how short, but you have come here for a purpose. Amen. Amen? So if you don't have that purpose, your life is nothing. You may have achieved, sabi nga ito sa kanyang words mirth. Sabi po yung mirth, ano po yung ibig sabihin ng mirth? Sabi ito verse 2, chapter 2. Okay? I said of laughter, madness, and of mirth. What does it accomplish? Ano po ibig sabihin ng mirth? Mirth is like temporary laughter.
Mirth is an outward expression of joy, gladness, and merriment, often characterized by laughter and feasting. So, pag titignan po natin sa positive side, mirth is depicted as a positive communal response to good fortune, such as restoration of a city or joyful events like weddings. Okay? Or sabi ko, it is a natural part of life. Sa negative side naman, in contrast to wisdom, the heart of a fool is described as a being in the house of mirth, suggesting a focus on superficial pleasure and indulgence that distracts from deeper spiritual matters. It's a fleeting nature. It's transient. It's like a flash of lightning. So ano man ang klaseng achievement mo? Okay? Sabi nga sa amin, may third pa siya sinasabi ito, grasping for the wind. Grasping for the wind. Sabi ito, ano ba ibig sabihin ng grasping for the wind? Para bang hinahabol mo, pero hindi mo ma-attain. Yeah. Okay? Pinupursu mo, pero hindi mo makamtan. Yeah. Hindi mo ma-achieve. Grasping for the wind. So, kung wala kang Diyos, ang lahat ng kilos mo is like grasping for the wind. Amen. Amen? Kasi alam niyo ba na kahit in the natural sense na-achieve mo yung gusto mo, pero actually when you achieve that, then parang wala naman, parang wala yung joy. Di ba? True. Lahat po ng mga successful in the eyes of man, yung mga successful people, di ba? Kinaingitan nila, pero actually doon sa tao, wala pa rin. Yeah. There's no end to it. Walang satisfaction. Di ba? Kaya grasping for winning. Akala mo nahawakan mo na, hindi pa pala. You try it again. Amen? Halimbawa, ang mga taong mahilig sa yaman, mayroon ka ng trilyon-trilyon na kayamanan, pero hindi ka pa humihinto, hindi ka pa satisfied, magnanakaw ka pa. Corrupt. Nakuha yung point ko, Amen. kung wala kang Diyos, ganoon ang attitude mo. Amen. So, alam niyo yung, ako naawa ako kay King Solomon, in a way, alam niyo bakit? Kaya sabi niya kanina, yung conclusion niya sa first chapter 1, habang lumalawak ang pangunawa mo, lalo kang nalulungkot. Sabi po dito, let's go to that, verse 18 I think. Sabi niya, and he who increases knowledge increases sorrow. For in much wisdom, sa part 1, much grief. You know why? Ang isang taong walang Diyos, habang dumadami ang nalalaman mo, lalo ka napoprostrate. Yeah. Kasi nalalaman mo nalalaman mo yung mga bagay-bagay, pero wala kang magawa. Amen. Para bang kulang yung panahon mo, kulang yung buhay mo, hindi mo ma-achieve kasi nakita mo ang maganda nito, pero may i-achieve. Sabi niya, mas knowledge comes more sorrows. You know why? Naintindihan mo, nakikita mo yung mga tao, naawa ka kasi alam mo yung totoo, pero wala sila katotohanan at sila yung hingalo din, di ba ba? Sorrows, when God gives you that understanding and you don't have the heart of God, then you cannot place things in the right place. Yeah. Kaya alam niyo mga kapatid, tayo, hinahabol natin, nagpapakahirap tayo. Gusto natin na ang ating mga family ay maunlad din, di ba? Magkaroon ng kaunlaran, progress sa kanilang pamumuhay.
na ayaw nung nilang manatili sa ganitong status ng kalagayan. Di mo ba? Kaya tayo nagpapakahirap. Pero alam niyo ba, kung ating pagpapakahirap ay walang pinupuntahan. Amen? Kasi lahat ay, sabi nga, lahat ay mawawala eh. So, sabi nga, what? Ano yung kasiyahan na mayroon ka na after all na binigay mo lahat, na-achieve mo yung gusto mo, bandang uli, wala rin. Sabi ni Solomon sa kanyang disposition, para bang lahat nakuha ko, lahat I built everything, I planted everything, lahat ginawa ko at maganda, ay yaman, nakulit ako lahat. Sabi, siya yung pinakamatalino, siya yung pinakamayaman sa lahat, sa flocks niya, ilang linya, ilang thousands, ilang 100,000, mga ganon. Di ba? Yung gold, ilang talis, lahat, ibig sabihin na-achieve niya lahat. Pero thinking na yung susunod sa akin, lulusayin lang niya. Yeah. Ako, pinaghirapan ko, pero hindi ko makahawak na I cannot roll over the next generation na hindi ko alam kung anong gagawin nila. They may use it to harm people. They may use it to search for, to gain more. Maging greedy or whatever, right? Hindi niya alam. Pwedeng lusain. You know what? Si Jackie Chan, he has 400 million worth US dollars. But he did not give anything to his children. You know why? Masyado siya madamong niya. Sabi niya, pinaghirapan ko, pero hindi ko alam, baka lustayin lang ng mga anak ko. They have to earn their own. Yeah. Dinunin niya sa charity lahat. Sabi niya, hindi ko alam na kung ibibigay ko sa kanila ito, baka lalo silang mawala. True. Masira. Ilan ba anak mo? You see? Dalawa? May mga, siyempre yung anak niya, galit. Alam ko, inaaway siya rin sa anak niya. What I'm saying here is, everything is vanity. Alam nyo, kasi, look at this. Para magkaroon tayo ng tamang perception. Nilikha ng Diyos. See, God is there even in the beginning. Even before the beginning of time, He was there. Right? And mayroon siyang binalak, pinlano na kasisihan niya. At yun ay magkaroon siya ng kapahayagan sa kalahat ng kanyang creation. At yun ay tayo. Kaya pumasok sa time. Walang limit ang Diyos, pero binigyan ng limitahan niya ang kanyang sarili by time. Right? And He has a purpose. By time limit po yung time. Alam natin, pagka-time, walang forever, di ba? Walang forever. Ang forever lang si Lord. Alam niyo, by the time ng eternity future, wala nang kalendar. Amen? Wala nang kalendar. So, ano yung gusto kong sabihin dito? Kaya nagkaroon ng paglilikha kasi may purpose siya. So, lahat tayo bahagi dun sa purpose. Amen? All of us are players of the purpose. Mayroon tayong bahagi sa kanyang layunin na ma-attain. Amen? Kung kaya ang ating buhay ay mayroong set path. Kung tayo po ay magpapasakop sa Kanya, ay mayroon pong nakaset na daan na patungo doon sa destinasyon natin. Kaya kung ikaw ay hindi ka naniniwala sa Kanya, mayroong magsiset ka sa sariling daan mo. Amen? Kaya dito papasok yung vanity of vanities. Kahit anong galing mo, pagka himuwalay ka sa layunin ng Diyos, lahat ng ginagawa mo, lahat ng iniisip mo, na pinaplano mo, kahit na ma-achieve mo, ay wala pa rin katuturan. Amen. Amen. It will
come to nothing. So ang ating buhay ay mayroon lang katuturan kapag ito ay dinadala natin sa ating pagsunod sa Kanya. Yun ang po yung conclusion niya. Fear God and obey His commandments. Amen. Fear God and obey His commandments. In conclusion, lahat ng pagkaroon niya, talagang babalik ka doon. Para magkaroon ng saysay ang pamumuhay mo. Para magkaroon ng, yung alam yung legacy na tinatawag sa ating mga, sa ating mga generation to come, ay magkakaroon ng meaning at may pagpatuloy yung legacy na yan. At ang legacy na yan ay pagpapasakop at pagsunod sa ating mga Diyos. Amen. Kaya mga kapatid, tayo po, ang pag nagpunta kayo dito, na kayo na nakilala nyo na si Lord. Amen? Dapat nag-iba na yung kurso ng buhay nyo. Although, of course, hindi natin binibitawan na mangarap para sa ating pamilya. Hindi mo ba? Totoo lang, kailangan lang yun. Nang sa ganun ay ma-attend nila yung kagustuhan ng Diyos para sa kanila. Amen. You see, ang mga magulang, nililay down yung foundation ng ating mga gawa para sa ganun yung family natin na tinutustusan natin ay may handa natin yung daan na kagustuhan ng Diyos para sila ay magamit ng Diyos at sila ay makarating din sa sukdulan ng plano ng Diyos. Amen. So yun ang may katuturan. Amen. So yung ating pong pamumuhay bilang mga Kristiyano, no matter what status you have, you are right now, dapat you aim for that. Amen. Amen? Kaya alamin natin yung guidance sa atin sa Word of God. Alamin natin, alam niyo ba na pagka guided ka ng salita ng Diyos, ng banal na Espiritu, we know that when you follow the Word of God, you are guided by the Holy Spirit. Amen. At dadaan ka man ng mga pagsubok, pero mayroon kang kasiguraduhan. Amen? Alam niyo ba na when you are achieving something, because you are bringing all the achievements that you have, yung dinadala mo lahat ng mga achievement mo para sa Panginoon. Amen? Ay mayroon kang satisfaction. Sabi nga my food is to do the will of my Father, or to do the will of the one who sent me. Sabi ko. So my food, ano yung food? Sustenance. Kalakasan. Purpose. Di ba? Alam mo kung may purpose ka, up to the end, ay hindi ka mawawala ng gana. Hanggat hindi mo nakaragal, hindi ka mawawala ng gana. Hindi ka mawawala ng inspirasyon. Kahit na to your last breath, hindi ka mawawala ng inspirasyon. At hindi lang yan. May kaakibat po yung ating pong pagsunod ng kasiguraduhan at kagalakan. Amen. Alam niyo ba na kahit anong tinatahak mo, kung alam mo, kasigurado mo kay Lord, ikaw ay may kagalakan lagi. Amen. Pwedeng hindi sa gitna ng kasiyahan, iba yung kasiyahan, kagalakan. Amen? Pwede kang dadaan sa mga pagsubok at hindi nakakasiyahan. Pero kung may Jesucristo ka, nagagalak ka pa rin. Kasi may kasiguraduhan ka. Amen. Kasi, sabi nga yung gladness mo kay Lord, yung kagalakan mo kay Lord, ay dahil alam mo na kahit anong dumaan sa iyo, ay kasama mo siya. Amen. Hindi ka niya pababayaan. Amen. So, yun po yung magbibigay sa atin ng meaning. You know that you were created and you were born into this world because of a purpose. Wala pong pinanganak sa mundo ito na wala sa purpose ng Diyos. Pwede kayong magtanong. Di ba? Pwede kayong magtanong na, ay, paano naman yung kapapala pala na wala na? Hindi natin pwedeng question, hindi natin maintindihan ngayon. Pero hindi natin alam, may purpose si Lord, hindi na dito sa buhay na ito, o sa kabila. Yeah. Amen? Amen. So, huwag po natin questionin yun. Kasi si Lord na nakakaalam. Amen. So, ang importante, habang ikaw ay may hininga, iangkla mo yung pananampalataya mo sa kagustuhan ng Diyos sa buhay mo at ikaw ay well. Amen. So, mga kapatid, napaka-importante na ang ating pong paglakad ay may tinutungan lagi. Alam mo ba yung labas ka ng bahay na walang plano?
Delikado po yun. Delikado yung lalabas ka ng bahay, wala kang plano. See, when I go out sa bahay, mayroon akong purpose kaya lalabas ako. It's either maglalakad-lakad ako, then mag-exercise ako. Or may pupuntahan ako. Or mayroong purpose, di ba? Pero pupunta ko doon, anong gagawin ko? Mahirap yung pagka may dumaan, tinagay ka, sama ka lang. Wala kang purpose eh. Yan ang sinabi sa James eh. Tatangin ka lang ng Grasping hand. or ng alon. Amen. Pero you know your worth, you know your God, you know the purpose of God in your life. So every step of the way, you is purposeful. Ibig sabihin, bawat hakbang sa buhay mo ay may patutunguhan. Amen. Amen. Dapat ganun po yung pamumuhay natin. Nasa ganun, walang sayang. Amen. Amen. Alam niyo ba yung maganda yung daan na binigay sa'yo ng Panginoon, gusto mo mag-detour ka. Hindi mo alam kung ano yung sana na mundo sa kabila. Kasi hindi yung daan na binigay sa'yo ng Panginoon. Kaya ang dami napapahamak. Di ba? Along the way, pwede kang ilure ng kalaban. Pwede kang akitin ng kalaban. Amen? At sabi ko, ay, mas maganda yung daan dito. Marami kang makikita maganda. Amen? Ang mahirap yung mga makikita mo maganda doon. Doon ka mahuhot. Mawawala ka. So, bawat hakbang natin ay may halaga sa Diyos. Amen. Sabi ni Lord nga, di ba? Si Lord ang nagpo-purpose sa bawat hakbang natin kung tayo sumusunod sa Kanya. Walang sayang na footstep. Amen? So, mga kapatid, yung nakita po ni Solomon ay sabi niya, lahat ng achievement na yan, lahat ng ginagawa ng tao under the sun, all is vanity. Walang katuturan. Walang tutuan. Kung wala sa Diyos. So, no matter how simple, alam nyo, may calling sa iyo ang Diyos. Pwedeng ang iyong posisyon sa iyong trabaho ay ganito lamang. Pero kung yan ang calling ng Diyos sa iyo at that moment, may katuturan po yun. Amen. Amen. Kasi may purpose ang Diyos. Halimbawa ngayon, kaya kayo nandito kasi you want a greener pasture. You want a better life for your family. Di ba? So, while you are here, hindi naman permanent na nandito kayo. Amen. So, while you are here, gawin po ninyo yung purpose ng buhay nyo dito. Amen? Huwag nyo lang sabayan na ano ang bagay na alam nyo hindi ikalulugod ng Diyos. Amen? Kasi pagsisisihan nyo bandang ulit. Doon papasok yung vanity. Sana hindi ko na ginawa yun. Di ba? Sana hindi mo. Ibig sabihin, napigilan yung growth mo sa Panginoon at it costs you something. Pagka ikaw ay gumawa ng mga bagay na titur ka at may nangyaring hindi maganda, di ba? Sayang yung mga resources. Sayang yung effort. Sayang yung panahon. Amen? Lahat. Sabihin, it's put to waste. Kasi hindi yun maisasali, idadagdag sa gawain ng Diyos. Para ka nagpo-construct eh. Mayroong blueprint na binigay sa'yo ng Diyos. Ito ang ibibuild mo na bahay, tsura. Ay, naditur ka, gumagawa ka ng maliit na kaman dito. O maliit na bahay ko dito. Gusto kong maganda dito, may pahingahan ako dito. Pero in summary, walang contribution yung maliit na bahay ko dito doon sa mansion na pinapagawa ng Diyos. So sayang yung panahon mo na ginugol mo at sirain lang yun, wala. Hindi yun kabilang
Pagka ikaw ay tinuos ng Diyos, hindi ka bilang yon. Sayang, di mo ba? So kaya nga, vanity. Everything is vanity under the sun. When it's not offered to God. When it's not according to the will of God. Kaya, alam niyo ba, bakit naging bahagi ng libro ko? Actually, this is a love letter. This actually is a poem. Ecclesiastes is a poem. And a poem is, may mga allegories dyan, sabihin yung metaphorical yung mga sinasabi. Pero actually, speaking about our relationship with God. Yeah. Ang pinag-uusapan ko dito yung relationship ko natin. Imagine si Solomon, sa vast ng kanyang kaalaman, actually wala ng taong, wala ng taong mas higit pa sa kaalaman niya. Kahit alam niyo, kaya kung ilalagay mong philosopher, siya yung pinakamagaling na philosopher. Kung psychologist, siya yung pinakamagaling na psychologist. Hindi siya nag-aral ng psychologist. Actually, yung mga proverbs pinag-aaralan nyo sa psychology. At hindi lang po yun. Amen. So, yung sinasabi ko nila, alam niya sa kanyang lawak ng kaalaman niya. Amen. Sa lawak na parang nakita niya lahat. At sabi po niya, walang makakapagsabing ito ay bago. You know why? Even yung mga inventions, yung mga wireless system, yung mga gigabyte, yung mga chips ng mga yung mga pangalan ng bagong chip na Snapdragon or whatever, right? Yung Intel Core, yung technology. Kaya sabi po ni Juan, it's there for man, the son of man, to discover. But it's truly there. There's no thing. Everything is included in the creation. Lahat po ng rules, yung natural laws. Kasi alam nyo yung mga technology ngayon is based on natural law. Physics, electronics, these are based on natural law. Electricity, amen? It's based on natural. There's nothing new. It's all there. It's only for man to discover. Amen? It's only for man to discover. So, yun po yung sinabi it's all there, there's nothing new. So, let's go to this, chapter 1. So, verse 10. Is there anything of which it may be said, see, this is new? It has already been in ancient times before us. See? Verse 11. There is no remembrance of former things, nor will there be any remembrance of things that are to come. For by those who will come after. And then sabi the verse. So, verse 13, binasa ko kanina. And I set my heart to seek and search out the wisdom concerning all that is done under heaven. This is burden task God has given to the sons of men. See? Sabi yan, it is task given to us, sons of men, to discover these things. Kaya there's nothing new. Everything is included in creation. Kung wala doon, wala. Diba yung gravity? Gravity is a rule. Law, natural law. Wala kang magagawa doon. Sabi mo, pwede kong i-define. O halimbawa, yung libro, pag nilagay ko sa lamesa, hindi mababagsak sa lupa. Pero it doesn't mean
sabing nawala yung gravity. Yeah. Amen? At yung gravity, may law yun. It decreases as you go up. Yeah. Okay? So yung gravity, at dahil pong principle yun, kung paano nila kinocompute yung load, yung mga bridges, yung mga tensile na mga wires para ikabit yung mga ano. Ibig sabihin, it's all designed according to the law of nature. Dinidiscover lang ng Panginoon. Yung eroplano, paano nakakalipad? Design yan according to the wings ng mga. Bakit may pakpak eroplano? Kasi ang bird may pakpak. Bakit yan kaya nakakalipad? Di ba ba? It's normal. It's the principle. So it's there under the sun. Everything is done. It's already there. It's for us to discover. Amen? So what I'm saying here is, nakita na niya, sabi niya, grabe, yung kalaman po ni, yung observation na, imagine niya, siguro by that time kung ay yung panahon ni Dave ay ni Solomon, kung lahat po ng mga scientists ngayon, pagka nakausap nila, siya yung magsisabi na, kaya niyo itong gawin. Pakita niyo yung concept. Oo nga, no, sabi, gagawin na nila. They will work according to the law of nature. Di ba, kaya paano na-invento yung aeroplano? Paano nakakalipad yung paano nakakalipad yung ibon? Di ba? So, yung mga Wright brothers, kumorte sila ng pakpak. So, in-improve yung korte para yung pressure sa baba at sa pressure sa taas. Yung pressure sa baba ay mas malakas kaysa taas. Kaya kapag kumahangin, ililift niya. Depende sa korte ng pakpak. Pag tinignan mo yung mga feather, ganun po yun. Pag in-enlarge mo yung feather, ganun. You know what I'm saying? It's there already. Oh, yung bangka, si Lord ang gumawa ng bangka, unang-una. Yeah. Noah's Ark, di mo ba? Bakit nabalansi? Ilang libong hayop ang laman-laman niya? Hindi tumaob. Everything is there, it's known. It's for us to discover. Marami pang pwede discover. Di pa naubos. Hanggang sa pagdating ni Lord, di pa naubos. Amen. Amen. Mga kapatid, since sabi nga, let's learn from this man. In the end, alam niyo ba naging buhay ni Solomon? Nung una, grabe yung kanyang sa Panginoon. Pero nagkasala din siya bandang ulit. Ang fault niya is babae. Imagine how can a king 700. can have so many women in his life. 1,000, I think. 700 and 300 concubines. 1,000. And more. Included yung concubine. And because of that, yung mga naging asawa niya na galing sa ibang mga lugar. Kasi para magkaroon ng alliance, yung anak ng hari, Yeah. papaasawa sa isang hari para magkaroon ng alliance. Proteksyon ng isa't isa. Di ba ba? Yeah. So yun ang naging nangyari noon. At alam natin na mahilig tumingin sa magandang babae. Yeah. Amen. At siya talaga ay hinahabol kasi nga sa may magandang itsura niya at saka matalino. Diba yung Queen of Sheba, Yeah. habol din sa kanya. Goddess. At marami ding story sa sideline. So what I'm saying here is, this man endowed with knowledge and understanding. Naintindihan niya eh. If you look at Proverbs, he understands things. Kaya naging ganyan kasi ganito yan. Kaya kung gusto mo ganito, ganito gawin mo. Nakuha yung principles. Nakita na niya lahat. So tingnan po natin, if you want to really
if you want to really understand man, you study Proverbs, study Ecclesiastes, the Song of Songs. 5 libro yan ng poems. Psalms, Ecclesiastes, Proverbs, Song of Solomon. So mga kapatid, what I'm saying here is, this will be our guide. Amen. Kaya ikaw ay nagpapakahirap, pero ang purpose mo ay yumaman, mali. Yeah. Mamamali ka. Alam nyo, marami nang gagawin Kristiyano. Dahil purpose nilang yumaman, ba't nang huli na compromise sila? Kasi, papailan sila ng kalaban, kasi ipain, pampayaman yun eh. Pero yung pagkakinagat nila yun, pain pala yun, nakok sila. Amen? Andun yung makukompromise na yung values mo. Mandadaya ka na. Kasi para mabilis ang pagkasenso mo. You know what? This is vanity. Sa kanya, vanity. Walang katuturan. Na-achieve mo yung gusto mo sa maling paraan, it's vanity. It doesn't count. So, how can you enjoy when your achievement is rubbish? Diba, sa pananaw ng Diyos, ang achievement mo is nothing but rubbish. Basang, maruming basahan sa harap ng Diyos. Amen? So, why? Kailangan talaga, ganito yan. Kailangan talaga redirect. Hindi lang yung kaisipan natin, pati yung damdamin natin. Amen? At yung pagpapasya natin. Amen. Your mind, your will, and your emotions should come together under the power of the Holy Spirit. Amen. That's the only way we can please God. We can achieve whatever God wants us to achieve. And when having that achievement, that's the only thing, that's the only way you can enjoy it. Kaya sabi po dito, sabi po dito ni Solomon, so ano gagawin natin? Kung ikaw, sabi niyo, saan ba yun? Eat. This verse is that. So eat, drink, rejoice, do good, live joyfully. Fear God, keep His commandment. So, you can only enjoy your food, you can only enjoy your life when you are doing the will of God. Amen. Amen? Yun ibig sabihin. I was looking for that verse. Verses chapter 2, verse 24. So, verse 24, 25. Nothing is better for a man than that his soul should enjoy good in his labor. This also I saw was formed
was from the hand of God. For who can eat or who can have enjoyment more than I? For God gives wisdom and knowledge and joy to a man who is good in his sight. But to the sinner he gives the work of gathering and collecting, that he may give to him who is good before God. But this also, you say, this also is vanity and grasping for the wind. So to the sinner, lahat ng pagkakayod mo, sa bandang huli, iyong achievement ay para lang sa mga para lang sa mga ng Diyos. Hindi para Diyos. So it's vanity. Yeah. So kung wala ka sa Panginoon, at lahat ng iyong mga gawa, marami kang achievement, pag nawala ka na, lahat ng gawa mo para lang sa mga anak ng Diyos. Yeah. So sa kanila, it's vanity. Ano yung point dito? Amen. So mga kapatid, anong lesson natin ngayon? Para gusto mong ma-enjoy mo lahat na ayon sa Panginoon, kailangan sumunod sa Panginoon. Amen. Very good. Yun po yung conclusion ni Juan, Okay. nasa natin kanina. Conclusion ni In the end, it's fear of God and obeying His commandment. It gives you satisfaction. Amen. Let's pray. Let's pray. Hallelujah. Ama, maraming salamat po muli sa oras na ito. Salamat sa iyong awat biyaya. Salamat sa iyong salita, Panginoon, na nagpapaalala sa amin kung sino kami at kung ano ang dapat namin malaman upang matupad ang kagustuhan mo at ma-enjoy namin, Panginoon, ang aming pong biyahe patungo sa iyong layunin sa amin, Panginoon. Lord, we just give you thanks and praise in Jesus' name. Amen.